Mula sa lessons ng kasaysayan, malalaman natin na ang pag-collapse ng isang imperyo at sa kasalukuyan ng mga gobyerno is usually triggered by a collapse in the economic system. Ito po muli si Attorney Mike Operario at yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi para malaman natin anong significance ng recent economic development nito sa future ng ating bansa. Mula po sa panahon ng imperyo ng Roma, ng the Ottoman Empire, yung French, at yung pinaka-last great empire that we had, colonizer, ang British Empire, was brought down to its knees primarily because of economic collapse ng kanilang pananalapi. Na bumagsak ang halaga ng kanilang ng pounds para sa Inglaterra, sa Romans, yung value ng kanilang coin, yung Ottoman, ganun din. And it is always this economic downfall na nagtitrigger ng pag-collapse ng anumang imperyo o ng anumang gobyerno. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, kung titingnan natin ito sa pagkakawangis kung anong meron tayo sa kasalukuyan, tingnan natin yung revolusyon ng 1986. Bago po nag-collapse noon ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon muna ng avalanche of economic blunders. Bumagsak noon ang presyo ng piso against the dollar to a record of 25. At nang na-hit yung 25 pesos na yon, that was the trigger. But prior to the collapse in the dollar, there was already a downturn in the economy because of the call for civil disobedience noong panahon na yon ni Cory Aquino, because of yung dayaang nangyari dito sa halalan ni President Marcos Sr. Nagkaroon ng bank run, yung mga tao nag-withdraw ng kanilang mga pera mula sa mga bangko dahil wala na silang tiwala sa ekonomiya ng Pilipinas na pinatatakbo ng mga cronies. Maraming mga nag-withdraw ng pera nila mula sa PNB at all the other banks na kontrolado ng mga crony ni Marcos, at binoykot pati ang mga produkto ng San Miguel na noon ay hawak nila Landing Coangco at mga kaalyado ng pamahalaan. Na noon, ang presidente ay si Ferdinand Marcos. The stock market was in a state of collapse. And this triggered yung coup d'etat. Recently, paulit-ulit binabanggit ni Claire Castro, ngayon ni Gibo Teodoro, na haharapin daw ng gobyerno ang lahat ng mga destabilisasyon na ginagawa. You know, the greatest destabilizer of this country are not the people. It is you, the government. It is corruption. Kaya nung ko pa sinasabi ito, ang corruption, ang vote buying is a national security threat. Bakit? Well, number one, yung corruption na nangyayari sa pamahalaan. For example, sa Bureau of Customs na lang. Lahat ng produkto pwede mong ipasok sa Pilipinas. Walang bukasan ng mga container vans. Basta ayos ang bigayan dyan sa Bureau of Customs. Pwede ka nang magpasok dito ng mga armas. Kaya na nga siguro magpasok ng China kung hindi pa man sila nakapagpasok dito ng sarili nilang mga armas na naka-standby. At baka pag nagkaroon ng gera, ay meron sila man naka-istasyon dito ng mga base o mga stockpile ng armas. Because this is what corruption in Bureau of Customs will give us. Walang check doon sa pagpasok ng mga bagay na nakasasama sa ating seguridad. Ang banta niyan, pati sa insurgency, doon sa mga NPA, makakabili sila ng armas, sa mga militant groups in Mindanao. And yung corruption na nangyayari naman sa ating pamahalaan is destabilizing our economy. And this is shaking the foundation of our economy at the moment. Kamakailan lamang mga major groups, business groups, Philippine Chamber of Commerce and Industries, ang Makati Business Club, and all other big business groups have already written a letter to Bongbong Marcos at calling his attention na dapat gawan niya ng paraan itong mga nangyayari nito sa korupsyon.
And just a couple of days ago, sumulat din ang Employers Confederation of the Philippines sa presidente. At ganun din ang hinihiling. A few weeks ago, nadinig natin yung chairman ng SEC nagsabi, yung nag-devalue ang ating kalakaran, yung presyo ng kalakaran natin sa Philippine Stock Exchange, only to withdraw it later when his statement was debunked by Malacanang. Pero right now, yung datos ang nagsasabi, the Philippines stock market now has the poorest performance among Southeast Asian nations. Panghuli talaga tayo. The volume of trading is way down doon sa mga nangunguna sa atin, kagaya ng Singapore, Vietnam. Would you imagine Vietnam stock market has beaten us? Mahigit silang $1 billion ang trading nila. Sa atin, nasa 100 million lang. What's happening to the Philippines? And then, this disastrous Southeast Asian Summit, kung saan pati yung Pangulo natin hindi nakapagpa-picture taking dahil nahuli siya. Pagkatapos napahabol na lang siya doon kasama sa Japan ASEAN Summit. At doon na lang siya nakahabol. Ang excuse, meron pa daw importanteng na mga meeting, The picture, the optics that it sends the international community is terrible for the Philippines. Para tayong pinakikitang bansang walang disiplina, pati yung Pangulo natin doesn't know how to keep the schedule. Ang buong Southeast Asia, nagkakapit-kapit bisig na, ang Pangulo natin ay nawawala. This Southeast Asian summit na ito is a good opportunity for countries to enter into bilateral or multilateral agreements, especially with the presence of Canada, of the United States, of Japan, na sumasali sa mga usapin na to because they see Southeast Asia as a competitor for China in terms of market potential. Kaya maganda ito sanang mga ganitong usapin. Pero the loser in this Asian summit is the Philippines, who came home with nothing. Wala tayong nakuhang mga multilateral or bilateral agreement mula sa Japan or America or Canada. It's because wala na silang tiwala sa ating bansa. They feel as if any trading with the country as of the moment with this widespread corruption will be utterly useless at masasayang lang ang kanilang pera. At dito, ipinapakita nito sa atin the pattern that happened during the time of the father of Bongbong Marcos is being repeated again. Sabi ko nga sa inyo noon pa, history is repeating itself in its worst form. Mas masama po ito kaysa doon sa naging kasaysayan ni Ferdinand Marcos. In the case of Ferdinand Marcos, it took him 20 years of plunder bago siya nasipa dito sa ating bansa. Dito pa lang ngayon sa kasalukuyan, 3 taon pa lang si Bongbong Marcos, lubog na tayo sa utang, ang ekonomiya natin is in shambles, the picture of corruption is not stopping and no one is being held accountable. At yan ay posibleng maging trigger ng destabilization ng ating bansa. Hindi po yung mga tao nagde-destabilize sa ating bansa sa kasalukuyan. It is the government itself, your incompetence at yung corruption na nangyayari, the impunity of these government officials na hindi nananagot sa kanilang mga ginagawa ay pumapatay sa kumpiyansa ng mga negosyante sa ating bansa. Kaya tayong lahat, dapat tayong patuloy na nagmamasid sapagkat marami pa pong mabilis na mangyayari sa mga susunod na mga araw. Pero huwag kayong kakabahan, huwag kayong matatakot, be confident, and always pray that at the end of this darkness, there will always be the sunshine that will cast its light upon us. Basta patuloy tayong makilahok, sumali tayo, at patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.